isang maganda at maulan at ang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Oy, eto na, akala nyo ha, may pag-guesting galore si Curagan for today. Kung hindi nyo pa nakilala, andito ngayon ang ating makichismis sa atin, ang contensera of pageantry at saka si Kuya Andy. Nakasok Kuya Andy at good morning. Hello, good morning Philippines. Good morning Curagan. Andy Shave po ng Pageant Chika. So baybayan niyo po ako doon and yes, i-subscribe niyo po at supportahan niyo ng maigi itong si Curagan Karag dahil meron po siyang ginintuang puso. Ay, bongga. At yan naman si Kuya Andy at ipapasok natin ang contensera of pageantry. Hello mga Curagan viewers. Ako si Primo Sacramento ng Contesera. Kamusta kayo? O, di ba? Mga bigatin tong mga pag-guesting ko sa chikahan natin for today's vlog. Ito na alam kong siguro mga chismosa din ang mga to eh. Pero sasaniban natin sila ng espiritu ng ating pagka-chismosa at sisirain natin yung reputasyon nila for today's. So, eto na. Hoy, alam niyo ba yung chismis? Sir Kuya Andy, Sir Primo. Go, anong chismis? Anong chismis? Yun ni Maring Osang. Kilala niyo si Maring Osang? Oo. Si Osmel Susa. Itago na lang Yes. natin. Ay, oo. Osang. So yun, bawal yung contact lens. na tungkol nga dito sa colored contact lenses ba? Ay, itong mga kapitbahay natin taga-Tacos. Ano sabi nila? Binandara na naman nila yung mukha ni Pia Wurtzbach kasi nga kung tatanggalin daw ang mga colored contact lenses, dapat daw i-apply muna sa mga Asian candidate, especially daw sa Philippines, like Pia Wurtzbach na nanalo na gumamit ng colored eye contact lens. So, ano yung magiging reaction nyo dito na binanata na naman ang pin sa latest intriga ni Maring Osang? At isa nga dito sa biktima na naman nila sa pangbabash ay si Pia Wurtzbach nung nanalo siya sa Miss Universe 2015. So para sa akin wala na kasi silang pag-usapan. So kailangan gamitin uli ang Philippines. 'Di ba? Gagamitin na naman ang kasikatan ng like Pia Wurtzbach para sa marketing alam mo 'yon. Like now pinag-uusapan natin pero parang hindi naman big deal kung anong contact lens or color of your eyes. 'Di ba? Wala namang kaso kung ano yung color ng eyes mo, di ba? Hindi talaga sila maka-move on at talagang ang tinira pa nila si Pia Wurtzbach. That was 10 years ago pa. Diyos ko mio, let's move on. Kung ayaw ni Osang ng contact lens, di magpa-inject kayo ng food coloring sa mata ninyo, gawin ninyong pula. Para sa akin masyadong yung bang hindi ko alam kung nakatake ng medication si Maring Osang kasi nga kung siya nga maka-under construction sa mga Venezuelan queen, di ba? Basagi na yung mga buto. Otsa man! Tepa, may bibili. Sige, continue. Teka lang, nahubo yung towel ko. Diyan ako aliw na aliw eh. Parang every year na lang may pa-under si Osmel, no? Hindi na lang siya Pero sinawat ang di ba in charge ngayon sa Miss Universe? Diyos ko. Yun nga, di ba? Meron na ngayon sinasabi na pwede ka magpapalit ng color ng eyes mo. Basta magpapa-inject ka ng mga genes for the color or specific genes para sa mata tsaka sa hair. O, di ba? Kasi on the go yan. On the future, it's gonna be ang human is engineered na. Tama. Parang yung tipo halimbawa, ako gusto kong magkaanak o di kukuha lang siguro ako ng genes na gusto ko kulot na buhok na black, blue eyes, tapos morenong skin. O, edi perfect. Pina-engineer ko yung anak ko. Diba? So, hindi kayo papabor doon sa yung colored eye contact lenses sa Miss Universe candidate sa Miss Universe 2025? Dapat walang restriction. Let them wear whatever they want. Diba? Anong connection yun sa actual competition? Kung ayaw ni Madam Osang ng naka-contact lens, wag na rin pa rin niyang ipa-construction yung mga girls niya. Teka lang, nawala yung towel ko. Baka makasuhan tayo nandito ng scandalous levelos. Ito yung next chika.
Nako, eto nga sa pagkapanalo ni Maring Vena sa Corona sa Immunity 2025, hinalintulad siya ngayon na malakas na sisipa sa pambato ng Venezuela. Siya talaga daw yung flag barrier ba yun? Tama yung English, no? Barrier? Flag bearer, yeah. Asia. So, ano daw, sinipa din daw ang pambato ng Pins na si Atisa Manalo. So, papabor ba kayo dito sa mga survey nila na Thailand versus Venezuela, isa pera ang Philippines? Sabi ko nga sige, si ano ang ipanalo ninyo, si Saraburi, si Vina Singh, wag si Phuket. Kung si Phuket pa siguro ang nanalo, kakabahan pa ako. Tama. Kinabahan kay Vena. Malakas si Phuket eh. Oo. Hindi Si ako Vina hindi magaling sa Q&A. I'm sorry. Parang hindi siya magaling sa comm skills. At medyo mediocre ang kanyang ano. I'm sorry, baka i-bash ko ng mga fans. Baka mediocre yung ano niya, yung pasarela niya, na ginaya niya lang exactly kay Catriona. Hindi pa niya nagawa ng maayos na maganda. Yun nga eh, gagayahin mo na lang, tsaka pa, di ba? Hindi pa siya madapa. Ginuo ko man gid, oy, sus, ay ako. So, ito, Bisaya ka rin ba, Kuya Adi? Oo, tatay ko Bisaya, no, taga Lun. So ito yung sabi nila kasi nga sabi nyo ginagaya ni Vina si Catriona Gray. So how about Atisa Manalo? Kasi slow mo turn din na naman daw si Atisa Manalo. So between Atisa and Vina sa panggagaya daw kay Catriona Gray, sino yung may magandang copycat na lava walk? Ay, nako, syempre si Atisa. Hindi naman dahil sa Philippines siya and I'm from Philippines, no, nasa kanya. Pero kung nagawa talaga ni Vina na mas maayos at maganda, I would say yes si Vina. Pero hindi eh. I'm sorry. Calculated yung movement ni Vina. Yung halata mong ni-rehearse tapos yung technical na lang ang iniisip niya. Yung technicalities hindi na perfect. Oo, yun. So nag-overthink siya. Kaya tsaka yung execution and talagang tawag nun, talagang exactly pagka-copy niya kay Catriona, pati yung ng hampas ng hair. So pero si Atisa naman, she had her own version. Alam mo yun, ganun din nag-turn siya pero iba yung approach niya, parang mas lighter na okay, may signature na Atisa. Atisa pa din. Yeah. Kasi ang dating sa akin nung kay Vina, parang gusto niyang gayahin ng 100% na perfect pero hindi lumabas ng maayos. So eto yung next na chismis. So host country ang Thailand sa taon na to sa Miss Universe 2025. Tapos malaki yung role ni Uncle bilang ano ngayon siya doon sa organisasyon, nakalimutan ko. Tapos yung nanalo sa Miss World 2025. So ang aim daw ngayon ng Thailand is magkuha yung record ng India dati na Miss World at Miss Universe. Sa tingin ninyo, lalo kaya ng Thailand ang India sa back-to-back? Ngayong pambato nila si Vin. Malabo yan, Kuragan. For me as of now, sa nakikita ko yung mga naglalabas sa mga pictures na kung sino man yung mga representative for each country. Diba? Sa unang labas lang kasi syempre nakoronahan si Vina, so everybody's excited about her or something. Pero let's see how it goes when the Miss Universe comes up in November. Pero ako, hindi back-to-back yung pareho sa Miss Universe, sa Miss World at saka sa Miss Universe, I don't think that's gonna happen. Isang beses lang mangyari yan. Yeah, ganun din, India, di ba? Miss Universe and Miss World. Pero for me naman, kung malakas, siguro kung si Phuket, may chance. Yes, kung si Phuket pa yan, kakabahan pa ako talaga ng husto. Pero Vina with Vina, no. Okay lang si Vina kasi magaling siya sa business side, Kuragan. Magaling siya mag-online selling. Kaya kinagat siya ng may-ari ng MU.
Which kung ako man din siguro ang may-ari ng MU, I would do the same. Oo nga, kasi business is Mm. business. Diba? Pa natin tong pambato natin si Atisa Manalo. Kung kayo yung pagpipiliin or kayo yung magiging designer niya sa kanyang pa-evening gown, sa kanyang pa-look, ano yung best na evening gown color ni Atisa Manalo at yung look niya sa kanyang final sa Miss Universe? Kung kayo yung magiging isa sa mga designer or makeup artist ni Atisa Manalo, ano yung best na look niya? Still go for yung mga style ni Val Taguba. Tsaka yung color, dapat yung mga lighter color ang gamitin niya. Yung tipong mga teal color like a pink, baby yellow. Bagay sa kanya yun nakaka-fresh. Parang ang ano niya, ang ali-aliwalas niya. Huwag na siyang magpunta dun sa mga deeper color like yung huling gown na suot niya na may applique, yung parang puro tapal. Yung sa Huwag yung ganung kulay. yung papageant ni Bawang. Oo. Yung tumang. Yeah, hindi ko gusto yun din. Yeah. Hindi my conceptualize yung dress pero hindi siya relatable na sa common pageant lovers or fans, hindi ma-appreciate yun. But for me naman, siguro yung look ni sino na nga ba yun? Yung nanalong Miss Grand International, si Emma Tiglao. Kung ganon, yung gown ni Emma Mga ganung color. pwedeng-pwede. Tapos yung buhok niya nung nanalo siya sa Miss Universe Philippines. Tapos hindi strong yung makeup, yung light lang. Kasi Very ganda light. na siya eh. Yeah. Pasok si Atisa sa top 5. Yun ang mga ganun look na bagay sa kanya, yung mga teal colored, mga dark colored, iwasan niya yun. Like yung nangyari nung MUP last time na para siyang Nazareno, yung suot niya kulay maroon. Last year, oo. Hindi Nako, bagay sa hindi. kanya. Huwag yung ganung kulay. At saka yung hair niya, di ba? Hindi ko gusto yung hair niya last year. Oo. Ang tigas pati ng ano niya doon, ang katawan niya doon, parang tumigas bigla. Pero ngayon, nung okay naman siya, okay naman na, siguro nalaga na talaga ng gusto yung kanyang body. Diba, na pressure cook na, ayun, kaya lumambot na maayos, diba? Ang advice ko lang, if kung let's say nanonood si Atisa, less is more. Yes. Right? Less is more. Yun. And sana ma-maintain niya yung momentum niya kung paano siya nanalo sa Miss Universe Philippines. Ano yung magiging highest placement ni Atisa Manalo sa Miss Universe 2025? Hindi ko alam kung meron bang top 3 this year or top 5. Ilagay natin na sa Top 5 to top 3. top 5. Top 5. So for sure runner-up yan if kung hindi siya manalo ng tawag nito ng crown kasi knowing Papa Nawat ano yan mahilig siya sa mga umi-excel. Mga paganda, mga Oo. pretty. Hindi at saka parang kasi yung last time na ginanap ang Miss Universe sa Thailand, Philippines ang nanalo. Ang very successful nung yung production na yon, yung talagang minahal talaga ng buong mundo yung production na So feeling ko i-replicate niya and baka panalunin niya Baka higit pa niya. And if ever, I always say this pagka Miss Universe na darating ng ganyan, makatungtong lang tayo sa top 10, yung contestant natin o yung candidate natin. I know, nagagawin niya lahat para makapasok sa next cup. Kasi hindi madali ang laban this time. Ang mga Latinas, alalahanin na lang natin, napakaganda nila, napaka-sexy nila, Diyos ko mio, abs kung abs ang labanan, di ba? So, ano na lang talaga yan siguro yung focus na lang, yung laser focus mo dun sa crown, and then at yung muscle memory mo in everything that you learned, ilabas niya dun sa pag nasa top 10 na siya. Ewan ko lang kung hindi pa siya mapili ng mga judges. Pero ang concern ko talaga is nung ever since na-take over sino yun, Halu Universe, parang ang mga nananalo is yung mga hindi powerhouse. Yung mga first time na nanalo, parang si Denmark first time, si Nicaragua first time. So, paano kaya kung this year, Diyos ko dahil, baka first time from Asia, sino ba yung mga first time? Vietnam,
Maybe Indonesia, Vietnam, 'di ba? Cambodia, Indonesia. Cambodia, yeah. So doon ano, kabahan si Atisa. So kailangan Mm. talagang huwag siyang ano, kailangan lumaban pa rin siya. Hindi siya dapat magkampante. Kampante, that's the word, yeah. So eto yung ending natin. Sino yung beauty queen sa Pilipinas na na-disappoint talaga kayo ng bongga? Ako, Ever or this year? Ever. hindi, for the past, Just name one yung mga na nakaraan. na-disappoint talaga kayo ng bongga nung lumaban siya. Ikaw muna, Primo, ikaw muna. Ay, wala akong maisip. Okay. Nakakaloka. Hindi ko alam. Kasi lahat naman nag-perform. Siguro yung ano, nanalo, or nag-runner-up ba yun? Jasmine ba yun? Ano pangalan niya? Yung sumali sa Miss... Ang ganda niya eh. Yung nanalo siya sa Mutya ng Pilipinas. Tapos sa kanya na, ibinigay na lahat. Pero medyo napaimburnal siya sa Q&A. Ano pangalan nun? Basta, siguro yon. Pero since hindi naman popular yung contest na yun, okay lang. Pwede siyang lumaban ulit sa major, MUPH or Binibining Pilipinas. Pero yeah, ikaw, Kuya Andy. Ako, on the past na MUP, since, let's say, for example, from Binibini to MUP, nag-disappoint talaga ako at na-frustrate talaga ako kay Rabia noong 2020, yung una. Kasi, Favorite niya. Favorite ni Korangan si Rabia. alam mo ko na ito ha, sabihin ko, nung coronation ng MUP, nagpakita talaga siya ng ng laban na laban, 'di ba? Tapos yung preparation niya, parang kaka-prepare niya, naubusan siya ng bala. Nung nandoon na siya sa Miss Universe. Tapos nagpakita pa siya na parang ninenervyos siya, nai-stress siya. Sabi ko, ay nako, wala na. Patay na tayo dito. Na-lost yung kanyang yung momentum niya, yung confidence niya na lamon. Dahil So, yun siguro lang. sa backlash, no, yung sa social media. Yung bash Yeah. na natanggap niya, parang tapos Mm. baguhan siya sa pageant, di ba? Tapos bigla siyang Pero alam nyo, kung nakapasok si Rabia sa top 5, ano siya bumubula rin ang bibig niya. Si Rabia magaling. I think she's one of the smartest. Kasi ang witty nung sagot niya sa yung MUPH, 'di ba? Sabi niya the best Miss Universe we've never had, or best president we've never had. Yeah. Yeah. So ang witty nun. So yun lang talaga ang yeah. Naano lang Kinabahan ako din. sa kanya na nung parang na-stress siya ng masyado dun sa, kumbaga dun sa proper event na ng Miss Universe. And one thing also, Kuya Andy, yung preparation niya. Tingnan mo yung national costume niya. Parang, hindi naman nasabi ng pinabayaan. Parang lang sila sa Di ba? Doon ako yung flag ng Philippines, no? Parang color ng... hindi ko rin bet. Ang daming flaws. Sabi ko, bakit ganun ang ginawa ninyong concept na national costume? Naglagay ng headgear na hindi naman niya kakayanin pala. Kasi ayun pala yung headgear na yun, yung headdress na yun, hindi pala yun na-fit. Hindi yun na-fit, hindi niya na-try yun bago siya umalis. Nung dumating lang yun dun sa venue, sa kanilang nilagay, sabi niya mabigat. Hindi nga, doon Diba? ako talaga sa kanyang naging journey, sa kanyang preparation, parang pinabayaan or yung kulang sa... Ano ba ang nangyari, di ba? Madami. Nahihinayang ako in a way. Nahihinayang ako. Okay. Meron na ako naisip na sagot yung sinabi mo yung tanong mo. So, for me, si Chelsea Manalo. I think she could have, na-disappoint, yeah. Kasi nandun ako nanood ako ng Miss Universe sa Mexico City na ewan ko ba, sana nakulangan ako sa mga OOTD niya, yung mga ganun. Kasi ang ganda nung pinakita niya sa Miss Universe Philippines. Hindi ganun yung quality na performance na pinakita niya during the prelims sa Miss Universe. So parang makikita mo rin na nag-iisip siya na parang may pinagdadaanan na hindi natin maintindihan. But, she could have placed higher then. Pero, yeah. And given the fact na first caller or
Black Filipino, Mm. dapat na i-highlight pa yon even more. Pero, yeah, but anyway, it is what it is. Mahirap pala talaga siguro yung sumali ng beauty contest nowadays. Kinakailangan talaga meron kang pera. But just like what I said in one of my blogs, na kapag candidate ka at pag kinapus ka, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong. Mhm. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong. Ang dami dyan. Like, mag-ask ka ng favor sa mga designers, sa mga hairstylist, makeup artist, or kung datong naman ang kailangan mo, Diyos ko, mag-ambag-ambag ba naman ng mga Mga Becky. mga baklang Pinoy abroad na tigi $100 pag nakakalap ka halimbawa ng isang daang Yeah. sa US at saka sa Canada sa Europe So, makakakaroon ka ng 100 ng 100 times 100 ilan ba yon o ay, 10,000 malaki na yun, ah. Pero yun yun bang nagkulang talaga is yung funding niya. Kaya wala siyang... sa tingin ko ganun. But anyway, other than that, kung halimbawa lang na meron talagang candidate na nakakapusin ng ganun, we are willing to help. Yes. Oh, Just, Diyos ko, shout our name, ah, call our name, and we'll be there. Sabi nga ni yeah. Michael Jackson. Sa lahat Ilan ng ba ang 100 binata times? na gustong sumali, pwede niyong kontakin si Content Center Presentry at saka si Kuya Andy. O, di ba? Yan. Di ba, Pabalak pag dyan. 100 tao lang na Becky sa Pinoy abroad, tig $100, $10,000 na yun. Ang laking pera na nun, dahil. May say kasi, di ba, ang organisasyon. Liba na lang, Isa pa laban ni Michelle D. Talagang. Isa pa yan. Mm. Isa pa yan, Diyos Ala. ko. Hindi kayo mabash tayo. Ito lang ay mga chismis ha. Walang katotohanan. Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo o hindi. Yan yung ko talaga tagline ko. So eto na, magbabaybay na tayo. Pero bago tayo magbabaybay, sino sa mga kandidata na dapat sana nating nilaban sa Miss Universe pageant na hindi nabigyan ng pagkakataon? Si Pauline Ameling. Kayo. Yes, ako rin. Pauline. Pauline din. Inday Alisa. Inday Malinaw. Inday Malinaw. Oo, nare-remember ko yan. Si Malinaw. Si Alisa Malinaw ba yun? Si Inday. Alisa Malinaw. O yung naging kalaban ni Rabia Mateo. Pero nakalimutan ko yun din. Sumali siya sa same year sila ni Chelsea Manalo. Ay, isa pati. Si Stacey Gabriel. Yun. Stacey Gabriel. Those are the queens that Ay, oo. Yun talaga kung siya siguro may funding, mabula ang boses. Yeah. So sayang din si Stacey. But sana bumalik siya. I'm glad si Pauline nakapag-supra at nakapwesto ng first runner-up. I'm happy with that. Pero si talaga ang hindi, si Stacey. Doon ako talaga nanghihinayang ng na yon. Even though sinasabi nga ng mga ibang vloggers na medyo may pagka-atichona daw, I think that's the way she is. Yan ang kanyang personality na alam mo yun, na may misunderstood. Di ba? Na medyo may pagka-atichona. So, but anyway, that's for me. Yung hindi na... Ewan ko ba? Parang big deal yan. Lahat naman tayo atichona at one, di ba? We all have experience yung bad hair day. Parang ikaw. Yeah. Kasi siguro ang ibang tingin na mga chismoso at mga chismosa, mga beauty pageant lovers is pag beauty queen ka dapat good. Lahat siguro ng kabutihan ipakita mo. Hindi ka pwede magpalabas ng walang hiyaan. Hindi maganda. Totoo yan. Yun yung mahirap. Pero I don't think si Stacey naman would be like, yung kaso noon yung sa El Salvador, yung kay Miss Nepal na dinedma niya yung mga fans niya. Hindi naman siguro ganun yung ni di ba? But anyway, yun lang yung ko. Yun lang yung aking insight doon. So yan na mga karagkarag, tapos na yung chismisan galore namin. Please subscribe po sa kanila. Napaka nila sa akin, very supportive nila sa akin at nako, ito yung chismis with coast namin at yung kikitain namin dito of course mapupunta sa mga mahal nating aso at kina Lula Hilda. So isang naparangalan na maging party ng chismisan sa araw na to, Kuya Andy at Sir Primo. So thank you so much and